Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos kasama ang ating mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, lalo na po yung mga may sakit, yung ating mga overseas Filipino workers na may karamdaman na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos ng Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinaharap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng mga iyon. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito.
Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga ito. Gumawa sila ng Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo ay yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy ang kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo po lahat. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isa na namang talinhaga ang inilihad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y naging punong kahoy, ano pat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa.
Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay nangangarap ng isang malago at mayamang relasyon sa ating kapwa, sa ating sarili at sa Diyos. At hindi sapat, mga kapatid, ang pagmamahal para mapalago natin at mapayaman ang ating relasyon sa sarili, sa ating kapwa at sa Diyos. Hindi rin sapat ang pangunawa, ang pakikinig, at ilan pang mga sangkap para sabihin nating malago o lumalago ang ating pakikipagkapwa. Kasama ng mga ito, napakahalaga yung tinatawag na communication o pakikipag-ugnayan. Ang isang relasyon na walang ugnayan o walang pakikipagtalastasan, kailanman ay hindi lalago. Kahit may pagmamahal, hindi lalago ang isang relasyon kapag hindi natin alam i-communicate ang ating pagmamahal. Hindi natin pwedeng i-presuppose na naunawaan at naintindihan ng ating karelasyon, lalo na sa Diyos, ang ating nasa sa loob, ang ating damdamin, ang ating intensyon, unless i-communicate natin yan, either through words or action. Mahirap manghula. Sabi nga, maaring yung mukha nating nakakunot, pag hindi natin i-communicate kung anong ibig sabihin nun, para sa iba, pwedeng yan ay galit. Na magpapalayo sa kanila sa atin. Ganun kahalaga ang communication sa pagpapalago ng relasyon. Binibigyan ko po ng puntos ito ngayong umagang ito sa ating pagninilay sapagkat kung pakikinggan ninyo ang unang pagbasa, ang dahilan kung bakit nagkasala ang mga Israelita ay sapagkat hindi na nila alam kung anong nangyari kay Moises. Sa kanyang pag-akyat sa bundok upang kausapin ng Diyos, naiwan ng Israelita sa kapatagan. Wala silang nabalitaan ni ho ni ha kung anong nangyari. At dahil sa kakulangan ng komunikasyon, anong nangyari? Nabulid sila sa isang malaking kasalanan. Nabulid sila sa paniniwalang baka patay na si Moses o baka hindi na siya babalik. Nang hina ang kanilang pananampalataya at naghanap ng ibang pagtutuunan ng kanilang paniniwala, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya ganun kahalaga na nagdala sa kanila sa malaking kasalanan, kaya ganun kahalaga ang komunikasyon. Once na pinutol natin ang komunikasyon sa ating karelasyon, yan man ay kapwa, yan man ay sarili, yan man ay Diyos, dahang-dahang magigiba at dahan-dahang magiging mapurol o hindi yayaman o hindi lalago ang ating relasyon. Sabi nga, ang communication ang lifeblood ng relationship. At sa buhay natin Kristiyano, sa buhay bilang mananampalataya, ang pakikipag-communicate natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya pag hindi kayo nananalangin, hindi kayo nagdadasal, hindi lalago
ang inyong relasyon sa Diyos. Hindi natin pwedeng panghulain palagi ang Diyos sa kung ano ang ating nasa sa loob at ang ating damdamin. Bagamat kaya niyang basahin ito, maganda at magaling na atin itong naipahapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon. Paano lalago ang ating pananampalataya sa Diyos? Paano ito lalaki at magiging daan para tayo'y mas lumago bilang Kristiyano kung hindi naman tayo o kulang tayo ng pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Prayer is the lifeblood of our Christian life and our relationship with God. At ngayong umagang ito, kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya, kung gusto nating lumago ang ating relasyon sa Diyos, binibigang pansin ng ating mga pagbasa, ang una at ikalawang pagbasa, ang pananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi napuputol. Kung yan man ay pananalangin may kasamang tampo, kung yan man ay pananalangin may kasamang pagkainip, galit o sama ng loob sa Diyos, ipahayag natin. Ipahayag natin sa Kanya upang hindi lang natin maunawaan ang ating damdamin at ang ating sarili, kundi upang maunawaan natin at mabuksan ang puso natin sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Without prayer, our relationship with God will never grow. At sana, ngayong umagang ito, bigyan natin ng pansin ang napakahalagang aspetong yan ng buhay natin bilang Kristiyano. Never abandon prayer in our daily life. For our relationship to grow, especially with God, we need to pray. Kung mahalaga sa atin ng Diyos at mahalaga sa atin ang ating sarili at ang ating kapwa, we have to pray because it is the lifeblood of our relationship as a Christian, as a follower of Jesus. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating Amang mapagmahal. Hilingin natin tayo Kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sino mang kumakatok at humihingi ng Kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na natamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapighatian sa Kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya
at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin sa pamagitan ni Kristong Panginoong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.